afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 17, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Liberty Sports Plaza, sa may Old Balar, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Tuluwa Nail Spa and Cafe sa may Ralios Street, Scout Ralios Street, laging handa Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, at samantalang makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Senator, good afternoon, sir, si Professor Guido David, sir. Yeah, Doc. Yes, sir. Tanong lang, sir, how does the Senate Blue Ribbon Committee intend to establish the evidentiary chain of custody and authenticity of these documents, especially given na they involve internal programming and allocation records mismo within the DPWH, sir? Yung chain of custody, may problema kasi nga unofficial binigay. Kaya nga, kailangan natin ma-authenticate mismo sa ahensya, which is, in this case, the DPWH. Kasi kung i-authenticate nila yun at meron silang sariling kopya, ang tatanggapin namin, maski kapareho o replika, yung kanilang dokumento. So doon mo na may establish yung chain of custody ng dokumento na merong evidentiary value. Kasi officially, tinan-over nila sa Blue Ribbon Committee at sa comparison, pareho ng hawak ni Congressman Leviste at saka yung hawak ko. Ibig sabihin, establish na yung chain of custody kasi nanggaling na mismo sa ahensya. Thank you, Senator. Then parang setting aside the documents in our possession, in my possession and in the possession of Congressman Leviste, ano na yun, paset aside na yun, ang may establish na doon, na chain of custody, yung official document na replica o exact reproduction or baka yung original yung kanila na nanggaling mismo formally and officially iturn over ng resource person na taga DPWH on Monday. Opo. Linawin nga po natin kasi medyo nalilito po yung tabay. Yung listahan, no? Napaka-controversial. Ano pong listahan na to? Hawak ni Kong Leviste na binigay niya na may hawak din kayo, may hawak yung ibang mga channel. I-qualify nga po natin, Senator Ping, yung listahan ano ba ito? Ito ba yung parang wish list din ni former Yusek Cabral? Hindi pa ito yung nasaga, hindi pa ito. Ito yung parang i-divide niya. Ito yung mga parang kayo po, di ba, yung unang pag-upo niyo ni Senator Tito Soto ay tinext ka po kayo ni Yusek Cabral, may 500 billion kayo or more. Hindi ako yun. Ang tinext ni Yusek Cabral, yung staff ni Senate President Soto. Apo. Binahagi na sa akin ni Senate President na nakatanggap siya ng text message. After nung proclamation, kasi siguradong panalo na opera na siya. Pero ako hindi ako ino-opera alam naman nilang hindi talaga parang meron sila opera. At ito rin yung sinabi ni Yusek Bernardo. Yeah. Pero ang tanong po, ano po ba yung listahan? Ito po ibig sabihin, kung nasa listahan ka, ang ibig sabihin po ba nito, ikaw ay binibigyan lang ng allocation o allocable. Hindi pa ito yung actual na ipopropose nila sa DPWH at mapupunta sa DEPAG-SAGAA. Yun po ba yun? I-qualify nga po natin, ano po yung kinakasang listahan na yan? Pagka may allocable ka, yun ang papasok sa net. Pero ang net is what we call the President's budget. Dadaan pa ito sa pagsusuri ng House of Representatives. Itatransmit sa Senado, dadaan pa para lumabas yung Senate version. At pagkatapos, magba-bicameral conference para pagtugmain yung mga disagreeing provision. So, sabi ko nga kanina, ang allocable, hindi siguradong masasama sa GAA. So yun ang story to, yung ruta nito na sinusunod. But kung may allocable ka, ano yun, nasa net na yun. Pasok na sa net kasi nga, ito yung sinusumitin na ng mga ahensya. In this particular case, kasi ang alam ko may allocable. Sa pag-alam ko
yung DPWH lang eh. Apo. Nauso na lang ito, recently lang eh. Panahon namin, wala namang allocable eh. Actually, yes. Or baka hindi lang ako naalok. Walang nag-alok. Malamang, sir. Malamang, sir. Walang susubok. Hindi nagtangkang alokin. Pero ibig sabihin, pag kayo po ay nasa listahan, ano po yung, ano na to, how to find it? Ano po yung level nyo of pinasasaputan kapag kayo ay na-mention o part na listahan o isang innovation time na kayo po ay nasa inyong pangalan? Anong ibig sabihin po? Walang masama. Sabi nga ni President Soto, listahan lang yan. Sabi ko nga, hindi naman sigurado papasok sa gaan. Pero sabi ko nga, kasi naghahanap ako ng analogy. Wala akong maisip kung hindi parang kumbaga sa krimen, planned robbery or attempted robbery, kung ang motibo ay para magkomisyon. Kasi hindi para-pareho eh. Yes, sir. Merong allocable na 3.5, may allocable na 2.5, may allocable na 1 billion, may allocable na 500 million. Hindi para-pareho. So hindi ko alam kung anong basihan, kasi sa pagkaalam ko, yung may formula eh. Merong, kaya si Yusek Cabral na nakakaalam niya, kasi siya yung nasa planning. So ang iniwasan niya, kaya siya sa takbo ng allocable para maiwasan yung merong redundancy, tapos merong nauulit na hindi lang redundant in terms of yung projects in the same year, pero yung nauulit na nasa nauna ng mga previous years, magkakaroon pa uli. Pero ganun pa man, nakakalusot pa rin. Meron pa rin ako mga sinita noon ng budget, yung plenary debates namin. Meron pa rin ako nakita na yung CPAG, yung mga acronyms nila, no? Na paulit-ulit. Kaya pinuint out ko, sabi ko tatanggalin ko ito, sabi ko kay Senator Sherwin bilang siya yung chairman. Sabi ko tatanggalin ko ito kasi pareho yung description pero magkaiba yung programa. Kaya doon ako nakahugot, kaya nagkaroon ng parang flow na certain amount dahil nagka-doble-doble. Tinanggap yung chairman ng Senate Finance Committee kasi nga redundant. So napakahalaga po pala talaga na si Yusek si Yusek Bernardo ay titistigo kung ano itong sinasabi niyong nasa listahan sila at kung yung sinasabi niyong motibo, kung commission ba o talagang tunay na proyekto. Pero isingit ko na rin po, Senator Ping. Ibig sabihin, kung alam ni Yusek Bernardo ito, si former Secretary Bunuan, ay napakahalaga po, no? Ng kanyang papel pala talaga dito. At sabi niyo nga, niligaw niya ang Pangulo doon sa mga grid coordinates. Wala po bang plano na siya ay pabalikin din at paharapin din po sa Senate Committee? Kanina may kausap ako taga-DOJ. Grab po, pick up lang po. Opo. Ito po, Sports Plaza na po. Ba't nga sa labis ito pala, sir? Apo, thank you po. Nag-usap sila ni Secretary Bunuan. Dahil minomonitor niya, nasa California niya raw. Ang kanyang paalam kasi, December 17, babalik na siya. Secretary Pangaluslaman na ngayon ay wala na sa kabinete. Pero na-implicate sila si Yusek Bernardo. Ano ba ang status nila at this point? Actually, sa record ng Blue Ribbon, hindi sila na-implicate. Kaya wala akong basihan para ipatawag sila. Nangyari yun noong sumulat si Undersecretary Bernardo kay nung lumabas sabi ko, natatandaan niyo, na sinasabing nagdala siya ng 25% o 25 billion kay President Marcos at saka kay Speaker Martin. At sinasabi niya, ang pinagugutan ng 25 billion, 25% to 100 billion, na di umano, sinasabi niya, pina-insert ng Pangulo. Nung nakita namin yun, ako mismo, nung nakita ko kasi ang isang, sa tingin ko pagkakamali ni dating congressman na sabi ko, naglabas pa kasi siya ng listahan. So agad-agad, nung nakita namin yung listahan, tinignan kagad namin sa tagaan ng 2025. May tumutugma. Nagtugma talaga. Pero si Undersecretary Bernardo, kasi meron kaming hearing at that time, ano? Pag uwi niya, pagkatapos ng hearing, sinek niya rin yung kanyang digital file. Meron din sa listahan. So agad, tumawag na sa akin nung gabi, o the following night, ano? At sabi niya, Senator Ping, mag-uusap po tayo. Kasi kinumpare ko sa akin listahan
yung sinasabing listahan ni Congressman Saldico. Mali yung kanyang sinasabi. Kasi listahan ko, ang alam ko, yung 81 billion out of the 100 billion, ito'y na-assign sa DPWH. At yung 51 plus billion sa 81 billion, ako yung nag-handle. Kaya yung posibleng makapag-deliver si Congressman Saldico kay Presidente at saka kay Speaker Romualdez, kasi ako yung nag-handle ng 51 at ako yung deliver ng 8 billion. Yung remaining na 21 or 29 billion dun sa 51 sa 29, dinirekta na ni Olay Bar. Sabi ito ni although wala sa testimony niya yon, sa letter niya lang yon, yung naikwento niya lang sa akin. Yun yung dumirekta naman si Olay Bar kay Bonoan. At ang sinabi sa kanya, Yusek, huwag mo na sabihin ito kay Secretary. Marami pa ito. So, yung bukod sa 51 plus billion na hinandle ni Bernardo, Yusek Bernardo, meron pang 29 billion na directly hinandle ni Secretary Bonoan at saka ni Yusek Alayban. At sabi ni Bernardo, rumekta na sa mga kontraktor. So, that's 81 billion. Yung remaining amount, mga ibang national agencies na raw yun, hindi niya na raw alam. So, doon pa lang, nung nagka-interpellate ako that day, na nag-resign si Secretary Amina, pati si E.S. Benjamin. Noon yun, ang interpellation, naisingit ko yung sulat ni Bernardo na kung saan, ganun nga, na pinabulaanan ko on the basis of the letter na pinahagi sa akin. Hindi naman pinakita yung letter kasi for your eyes only kay Presidente yun. Pero pinuwento niya sa akin kung ilang nilalaman. Para lang may ilagay ko on record na nagsisinungaling si Saldico doon sa aspeto ng 100 billion. Pero mismo si Yusek Bernardo ang nagsabi na hindi pwede siya makapag-deliver yan kasi ako ang nag-deliver yan. At hindi kay Presidente, kundi kay Ulayban. Pero Senator, bakit natuloy yung pag-resign ni E.S. Berasamin at Budget Secretary Pangalaman? Kung wala namang corruption. Yeah. That is between the President, that's between the President at saka yung mga nag-resign. Kasi ngayon, pag si Ulayban nag-resign na rin. Diba, eventually. So, yun, sa kanila na yun. Ang sinasabi ko lamang, yung naibahagi sa akin na information ni Yusek Bernardo, na siguro yun din na nag-trigger nung resignation. Dahil nga, di ba, ang sinasabi, inukot nila si President Marcos ni ni Olaybar at saka ni Secretary Pangalaman. Sinabi rin kay Saldico na ito utos si President na mag-insert. At nung tinanong niya raw si Adrian Bersamin, sinabi nga totoo yan, nag-insert. Pina-insert. At doon nanggaling yung 25 billion. Yung transpeto na yun, transpeto ng 25 billion, yun yung kinontra ni Undersecretary Bernardo na hindi totoo. So ang conclusion, initial conclusion, in-interest nila si Presidente, nila Olaybar, supposedly pati si Secretary Amina and si Kendian. Ang outcome, pwede natin kaya ako nag-conclude na in-interest lang nila dahil nga yung komisyon ang nag-handle ng mga proyekto si Yusek Bernardo. Kasi kung hindi totoo yung in-interest ni Presidente at yung 25% ay diniliver niya kay Presidente at saka kay Speaker Martin, hindi papasok sa eksena si Yusek Bernardo na siya nag-handle. Hindi walang koneksyon eh. At saka ang kinontra nga ni Yusek Bernardo, hindi ako mismo nag-deliver eh. Arbor Band na yun, kapag ng Arbor Band. At instead delivery, total amount was ng 8 billion. From 800 billion, hanggang 2 billion. At nagtutugma yung mga pwede kasi sinabi niya, kaya naipon yung 2 billion, pinakamalaking delivery. Si March 11, noon yung inulit si dating Pangulong Duterte, inaapuran niya na si Ulayban, sabi nila, muna yung Arbor Band
at saka matagal na rito, ay kunin mo na rito. At sabi, hindi ko pa makukuha kasi nga, medyo magulo. Ina-arrest si dating Pangulong Duterte. Kaya ipon yung video. At may mga types na kwento ba si Joseph Bernardo doon, na minsan daw, nung nagpalit sila ng armor van, nagreklamo sa si Olayban, sabi niya, ba't naman konti gasolina nito, baka puso nito, baka makitiring pa ako nito. Pero kung mga detaling ganito, hindi nagdadagdag sa credibility ng kwento eh. Tapos minsan may nakalawit daw na, para may nakalawit na, ano ba yung kable, ang ano, sabi niya, natakot daw sa Olayban, baka raw baka merong ano, baka may tap, baka meron daw nakatagong monitor niya, kung kinakausap niya. Yun yung mga side ng kwento ni Yusek Bernardo doon. Kaya tingin nyo, so hindi may patawag kasi nga wala sa record ng Blue Ribbon doon, yung aspeto na yun. Pero ito, very patawag. Very specific yung mga detalye. Hindi ka naman madali. Teki yan eh. Hindi naman na senator. Saka tumatama ako kayo. Ako kasi, Sir Ronald, pagka nagtatanong, ika-check ko yung mga dates eh. At saka yung mga events, di ba? Eh, tumama yung March na naikot dahil nga magulo, ina-arrest ko yung check natin, parang yung mga bandang March talaga yung na-arrest si dati Pangulong Duterte. Ito mga katabi ko sir. Ang misteryo rito, Sir Ronald, anong papel ni Victore? Yun ang talaga hanggang ngayon. Maski si Joseph Bernardo. Alam mo, welcome si MMTV General Master ngayon. Ano? Victory na mag-attend sa kasi maski walang station yun. Maring lang. Para matanong ka naman sila doon, ano, in what capacity and other authority na magte-take over ka o lalagay mo sa custody mo. Ang ano pa rito, yung dinidescribe ni Joseph Bernardo na pinagdalan sa kanya step out. Familiar ako doon. Oh. Kasi noong nag-iisigan kami ng wedding, eh, yun din yung step out na doon medyo nakakumpareho kasi sa description pati yung lugar. Doon namin doon na nag-step out, Sandra Cam, si Boy Mayo, noong nag-iisigan kami ng wedding, Robert D. Kaya sabi ko, maraming historic misteryo na dapat itugma-tugma. Kasi, very interesting actually. Was it a request, Senator Ping, or was it a command na dapat siyang sumailalim sa pagkakaliya po? At yun po nag-request pa? Hindi. Ang kwento ni Joseph Bernardo, nabanggit niya na sa amin ko noon kaya lang nawag-isip ko. Pero dahil nga itong mga pangyayaring ganito, pinuntahan ko ni Senan, nabituloy kami eh. So, mas gumawa pa ako ng Umahanap siya ng, may nilapitan siya isang grupo na natatapos kasi siya eh. Kasi wala naman siya sa Senate custody. Kasi nga, hindi naman namin sa pinontek. Kasi voluntary siyang naglahat ng kanyang testimonya. So, naghahanap siya ng parang place na sanctuary. So, yung grupo na napuntahan niya, yun nga, meron kami pwedeng paglagakan. Pero nung dinala nga siya sa step out, nagulat siya, pati yung kasama yung mga anak niya pati yung lawyer. Pag biglang pagtingin nila, si Victoria yun nandun. So doon na siya tinabahan. Bakit ako dito matandang over? So gumawa siya ng paraan para uwi muna ako, walang gamit, something like that. Hindi na siya bumalik. Tapos kinwento niya nga sa amin yun. Kasama ko yung, sa sitting kakausapin ko siya, sinasabi ko yung dalawa kong abogado para meron akong testigo. Doc Guido, may natutunan ka. Kukuha ka ng safe house. No? Huwag pare-pareho. Kailangan iba-ibahin mo, di ba? Senator, yung katabi ko kasi rito, yung survey firm, saka PR firm, ang mga transaction nito, milyones lang eh. Saka ang gamit lang nila motorsiklo. No, kami mga alta. Ang gamit namin, armored car. Panita kasi sa amin, milyones eh. Kayo, barya-barya lang kayo eh. No? Pero, Senator, on another note, may mga iba kasi tayo mga kababayan na inabutan lamang kasi yung dulo ng inyong
kisan with Senator Ivy Marcos, no? What was that about? Paano ba nagsimula yung palitan na yan, no? Ni Senator Ivy? From your vantage point, ano ba nangyari? Yeah. Mawalang galang, I don't want to go there anymore. Ano? Tapos na, tinutukan ko na. Ayoko na siyang pag-usapan. No? Nasabi ko na yung aking dapat sabihin. Ang sa akin lang, pinagugatan, kasi inisip-decide siya yung Blue Ribbon Committee. Kaya ako yung chairman. Di ba? Tapos medyo nauwi pa sa hindi magandang patunyada. So, kasi, nasagot ko na. Alam mo, kung kapit na lang sabihin natin, ano? Ako siguro, ito, pagmamayabang ko na, siguro naman mas guwapo ng konti kay Sec Ronald. Pero sa pagkamatyuhan, ang layo ko sa kanya. Yun na lang ating pinagkukutan. So, yun. So, ako, lamang ako ng isang paligo lang. Pero ang daming paligo, ang lamang naman sa akin ni Ronald pagdating sa pagkamatyo. Yun na naman kaya. I rest my case. Makapasan mo Pero pareho kami macho. Mas maraming alam si Senator sa akin, Senator si Mike Lotter. Kaya hindi na ako hihirit pa. Ako mag-alast ako sa inyo, Sensei. Pag-aanin po natin. Kasi siyempre ang ating taong bayan. Hindi ka ikulong na yan, mga kurakot, big fish, ang dami po. Naglilitawan po ito mga listahan at ito mga pinapatawag. Ako, believe ako sa inyo sa inyong planning, sa inyong foresight, sa organizational po ba? Ano nakikita niyo po in terms of ito pong Senate Blue Ribbon, itong ICI, itong ating ombudsman, ano po yung ikakahon niyo po, no? Ipa-pass forward natin para sa ating mga mamamayan na talaga namang humihina, lumiliit na yung pasensya sa hostisya po sa Pilipinas. Ano po kung ikakahon niyo? Ano po yung expect natin? Ito ba ay may logical conclusion? At meron po ba talaga makukulong? At anong tingin niyo po ang dapat na in-expect ng taong bayan in terms of our institutions and our government? Unang-una, ang tingin kong naging problema, nag-over-promise, nag-under-deliver. Kasi narinig naman natin quite so often, di ba, na before December 15, before Christmas, lumampas yung Christmas, lumampas pa yung New Year. So medyo delay. So ang mga kababayan natin, pagka nag-over-promise ka, tumataas yung expectation. Tapos nag-under-deliver ka, tumataas yung frustration. Kung nag-under-promise ka, nag-over-deliver ka, ang tingin sa'yo ng, natural ito eh. Ang tingin sa'yo, napaka-efficient mo. So I think doon lang nagkaroon ng problema, pero hindi ganun kadaling gumawa o magsagawa ng preliminary investigation. Nakita naman natin sa mga video clips, di ba? Lumabas yung NBI. Siguro isang sasakyan yung dokumento at ilang tao yung bubuhat. Dahil hindi nga halos na ipasok sa loob ng opisina ng DOJ, doon na nilagay sa may pintuan sa dami. Isipin niyo lahat yun. Papasahin yun isa-isa ng mga piskal, mga prosecutor. Hindi ganun kadali. So, but I think we'll get there. Yung logical conclusion na inaasahan ng mga kababayan natin. Kasi ako mismo, nasaksihan ko yung mga takbo ng ebidensya sa Blue Ribbon. Katunayan, yung sa dalawang privilege speeches ko pala, halos kumpleto na yung materialis doon eh. Yung malversation, through falsification. Nadagdagan pa yun dahil yung AMLAC pumasok sa eksena, nag-split ng account dahil nakakuha ng order sa Court of Appeal. Yun, pag pinagpagka mo lahat yun, magtutugma yun eh. Magko-convert yun eh. At pag nag-convert yun, sa isang individual, medyo may patutunguhan talaga yung mga kaso. Pero hindi ganun kadali. Sa 100 stage pa lang tayo, kahapon, di ba, nag-file ng information ang ombudsman against Senator Bong, Divisa, against Bryson Nanes, etc. or FR. Pero simula pa lang yun. I-schedule pa ng pre-trial, tapos trial. So, ganun talaga eh. Ganun takbo ng justicia. Hindi naman pwede madaliin. Kasi, technical naman yan. So, I think, it takes more patience. Dahil naging talamak eh. Kaya naisip yung mga kababayan natin. Siguro yun yung pinakamahalagang summary sa Senator Tiglason sa mga nangyari.
Over-promise, under-deliver. Kaya magayos kayo. Huwag niyong ulitin yan. Huwag niyong ulitin yan. No? Siguro, Senator, huling tanong na lang. Dahil ang tingin sa inyo ng ating mga kababayan ay very serious, very focused, no? Sa inyong trabaho, either as chief of police, as CF, ngayon as senador. So, siguro ang tanong nila, Senador, ano bang ginagawa niyo sa inyong downtime? Kayo ba ay nakakapag-relax? Kayo ba ay naglalaro ng mga Monopoly? Games of the Mga games of the general? Ano bang relaxation niyo, Senator? Wala na. Yung bagay pagka ugnayan sa mga kaibigan, minsan pagka weekend, andito ako ngayon, tulad ngayon, nandito ko sa aking farm, ano? At tumitingin ng mga halaman dito. Kasi mahilig tayong magtanim-tanim ng kung ano-ano. So, yun ang aking pagka wala sa Senado, doon ako nagagawin. Baka marami sa ating kababayan, hindi ma-imagine si Senator na Isang plat dito. isang plat dito, no? Na hawak yung mga bulaklak, no? At gumugumit ng mga dahon. Hindi naman bulaklak. Mga gulay. Actually, nagtanim ako ng Senator Pete Lacson. Yes, they mentioned. Actually, nagtanim, hindi naman bulaklak, mga gulay. Ngayon, may matanim ako rito mulberry. Nagpagawa ako gumawa kami ng jam. At nagsimula na ako yung benta ng bote-bote na jam. At kung maging successful, baka i-career na. Nagtanim din ako ng dragon fruit. Hindi yung ordinary, yung mga special grade na dragon fruit. Sa pagka namunga, kasi Mayo pa naman simula, papadala mo ba dyan sa matikman nyo kung gano'ng katamis? Lalo matikman, no? Ako, last question ko sa'yo, Senator Ping, siyempre, parang sana all, ganyan ang kutis, ganyan ang itsura habang tayo ay nagmamature sa buhay. Sa 2020, ano po bang isip? Sabi nyo kasi, narinig ko sa isang interview na parang you've devoted all your life sa politics and public service. Ano po bang sikreto? Ano po bang gusto nyo sabihin sa ating taong bayan? Para magkaroon naman ng stress-free life at magkaroon din tayo ng sinasabi nilang parang hope for the future. Lalo na sa 2020, sabi nga kasi ni Sec. Ronald, 2026 now is the crucial time, lalo na in 2020. Ano pong inyong pananaw dyan? Ako, yung tungkol ba sa personal na Personal and future yung po ng Pilipinas. yung alam mo, lahat tayo umaasa, sana makaahon tayo kasi alam mo sa ngayon ang information, kulang yung pera, yung pondo natin para sustinahan yung 2020 budget. Naka-input na lahat yung projected na mga revenues, lahat ng kikitain, including borrowing. Ang narinig ko, kapos tayo ng I think at least 200 billion. So, anong solusyon? Ako, may offer kong solusyon. Napag-usapan namin ito ni Secretary Ralph kasi nagkausap kami at naibahagi niya na ganyan, may problema ganyan. Sabi ko, FLR, yung mga hindi agency-initiated na nasingit siya sa 2020 budget, i-FLR ninyo, mag-ipon kayo ng 200 billion na ma-FLR, huwag yung i-release, na sa ganon, magbalanse. Kasi wala na mautangan. Kaganda, sabi niya, including projected borrowing, nakapasok na, projected revenues, nakapasok na, projected earnings, yung mga non-tax revenues, nakapasok na, tapos pa rin. So, sabi niya, actually, yun ang direksyon na tinitignan natin, sabi na, Senpi, na i-impound yung mga force, sabi natin force naman talaga yun, na maki-unconstitutional na. Kasi siningit ng mga congressmen, mga senador, na walang pinagugutan. Alam mo, kung request lang ng agency, pwede tayo. Pero kung parang wala namang pinagmulan, bigla siningit doon, ma-identify naman nila yun eh. So, yun. Ang isang problema ng DPWH ngayon, meron silang sumobra yata na 50 billion. Kasi nga, natigil yung mga ilang proyekto, no? At lalo na paano nila tatakil ngayon yung problema ng cost at saka substandard. Babalikan nila, saan manggagaling ang pondo? Anong legal way to continue or to reconstruct yung substandard at saka yung ghost?
Ang meron yata silang hindi nagastos sa, I think, mga 50 billion. At sinasabi ko kay Secretary Vince, makipag-ugnayan sa Malacanang, dahil pag may saving, pwede namang i-realize, kasi diba sabi doon sa SIDAP, yung nung nagdeklara yung Supreme Court, na pwede mag-realize within the respective offices. So, executive to executive. Kung hindi nagamit, pwede gamitin yan sa ibang item, basta may item sa budget. Mr. Senator, kung meron po sigurong ace of aces, kayo na po yun, sir. On behalf of kaming apat na alas, kami po yung nagpapasalamat, taus-pusong nagpapasalamat para sa inyong oras, sa inyong wisdom na in-impart sa amin. And sir, on behalf of a grateful nation, sir, thank you for your incomparable public service and continued trust toward accountability, good governance, and justice, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, Lodi, Senator. Maraming salamat. Thank you for the commercial. Thank you. Thank you, sir. Mabuhay po kayo, sir. Sir. Thank you. Mabuhay lang. Saludo ang ating si Senator Vic Lacson. Seryoso kayo ah. Seryoso nga eh. Parang natatakot na yung maano rito ah. Dahil si Gina parang sinabi mo, nag-freeze eh. Diba? Seryoso ba? Palagay ko, pag tuwing may seryosong moment, panahon na para sa Bardagulan. Wala nyo, may wala na. Oh, 2 days ago. ito na ang Bardagulan. Ito na, ang Bardagulan. Oh, 2 days ago. 2 days ago, may nakita akong balita. The Vice President teams up with the Chinese Embassy para i-inaugurate ang Covert Court. Court lang pala, isa lang pala. Covert Court sa Oriental Mindoro. Tutuwa sana ako dahil proyekto eh. Hindi blood control eh. 14,000 ang sinimulan ng kanyang tatay. Pero, nung pinasa ko yung balita, ay nakalagay doon. Todong pasasalamat si Vice President Todo. sa China. Yung bagong, ito yata yung debut, yung bagong ambassador ng China na kararating lamang sa Pilipinas. At nakalagay doon ay itong covert court na ito ay nagbibigay ng safe space sa ating mga kabataan. Ganda programa. Dahil kwan daw ito eh. Proyekto ng Filipino-Chinese Youth Something, Yan. no? Ibig sabihin, ang layunin nito ay pabanguhin ang China sa ating mga kabataan. Diyos ko po naman. No? Huwag namang papabudol ang ating kabataan. Dahil ang nakasanla dito sa invasion ng China sa West Philippine Sea ay yung kanilang kinabukasan. Biro mo, just a few days before, inaras ng Chinese Coast Guard yung ating mga mangingisda sa Escoda Shoal galing sa Mindoro mismo. Tapos 2 days later, ito si Vice President kasama yung representatibo ng China sa Mindoro mismo. Nagpapasalamat doon sa covered court na nagbibigay ng safe space sa ating kabataan. Ano ba naman yan? No? Ano ba naman yan? Ha? Dati kasi, tawag sa mga ganyan, Manchurian candidate. Sabihin, nakatago, ano nagpapanggap na baka Pilipino. Ngayon, hindi na nagpapanggap. Diba? Lantara na. Yung makikipagpunstaba sa mga dayuhang invader sa ating bansa. Ano tawag dyan? Tawag dyan ni Doc Guido ay mga aksila tayo. No? Hindi ako may tawag dito. Ay, Doc Guido. No? Sana man lang. Dahil ikaw yung Vice President ng bansa. Magpanggap ka naman. Magpanggap ka na. Manchurian tayo. No? Pasensya na po. Ubus ang ating oras. Kaya dyan nagtatapos ang ating mahinahong Bardagulan. Ang hinahon, ano? Pero iwanan natin nga kayo sa isang fraction din. Tingnan natin. Kasi parang naghahanap ang ating mga kababayan ng kung ano pang gustong pag-initan ng ulo.
Totoo, sigurado, garantisado. Gamitin ang fact sheet. Ito na po. Sige nga, mag-fact sheet tayo. Palagi na lang po natin kasi narinig ang mga kawataan na nagbabanal-banalan. Lahat po tayo ay Ito, yan na po. pero God bless po. bakit? Huwag mo idamay ang Diyos at sabihin nasa likod mo siya habang pinagnanakawan mo ang taong bayan. Fact sheet kayo! Huwag mo idamay Thank you po, ma'am. minsan ka na nakasuhan at nakalusot. Inulit mo pa ang krimen at inayang ang pagkakataon na magbago na. Fact sheet kayo! Huwag mo idamay ang Diyos na minsan mo na itinatwa, tinawag na estupido at pinura ang mga pari nito. Tapos bigla ka na nanghihingi ng dasal para makalaya. Fact sheet kayo! Huwag mo idamay ang Diyos bilang saksi mo sa pagsisinungaling dahil wala ka makuha na testigo para magsinungaling para sa'yo. Fact sheet kayo! Huli na, huwag mo idamay ang Diyos pati na ang mga tunay na nananampalataya sa Kanya pagkat kapag niligaw mo ang kanilang Ayan, dito na tayo. Ay, maraming salamat po. God bless. Paalam po.